Lahat tayo gusto ng swerte. Sino ba naman ang ayaw sa madaling pera? Sa sunod-sunod na panalo sa sugal o sa biglaang pag-asenso sa buhay? Ngunit paano kung ang swerte na yan ay may kapalit? At paano kung ang swerteng ito ay magiging mitya ng isang malaking kamalasan? Ano ang gagawin mo? Susugal ka ba? Ako nga po pala si Karding, isang sabungero. At ito ang aking kwento. Mga kwento ni Apong Isaak, ang pagbabalik. Higit 2 dekada na ang nakakaraan sa lupain kung saan ako isinilang, ang bayan ng San Sebastian. Hinding-hindi ko malilimutan ang tahimik at payapang hapon na yon. Isang sigaw ang narinig ko mula sa aking kaibigan na si Berto. Sakto namang kumakain ako ng gabing yon. Karding! Karding, lumabas ka niyan sa bahay mo! Karding! May mahalaga ako ibabalita sa'yo, dali! Lumabas ka niyan! Napatayo ako at napapailing na nang sunod-sunod ang pagkatok na ginawa ng kaibigan ko. Binitbit ko ang baso at uminom ng kaunti habang papalapit sa may pintuan. At pagbukas ko nun, kitang-kita sa mukha niya ang sobrang saya. Halatang excited na excited siya at parang hindi mapakali sa tuwa. Ano na naman bang masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito, Berto? Saka bakit ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Hingal kabayo ka. Teka, sandali lang. Painom nga muna ako ng tubig, Karding. Tuyo-tuyo na lalamunan ko kakatakbo eh. O ito. Daan-daan lang, baka masamid ka dahil sa sobrang pagmamadali mo. Salamat, Karding. May babalita pala ako sa'yo. Sigurado ako na ikatutuwa mo to. Matapos uminom, dumiretso kagad si Berto sa kusina ko. Isinara ko muna ang pinto bago ko bumalik sa mesa. Pagdating ko doon, nakita ko siyang kumuha ng sariling plato at nagsandok ng pagkain nang hindi man lang nagpapaalam. Ganyan talaga siya sa bahay ko. Ginagawa niya kung ano ang gusto niya. Ngunit sanay na ako sa kanya. Simula mga bata pa lang kami, ay kaibigan ko na si Berto. Sabay kaming lumaki at kahit may asawa at mga anak na siya, wala pa rin nagbago sa ugali niya. Madalas siyang nasa bahay at nakikipagkwentuhan. Pare, may balita na ako kung saan nagtatago ang mga aswang na pumatay sa pamilya mo, pare. Talaga, Berto? Hindi tokis yan? Oo nga, hindi tokis to. Kaya pwede na, Karding. Pwede na nating may pagaganti ang pamilya mo. Hindi ko maiwasang malungkot nang banggitin niya yon. Bigla ko kasing naalala ang masamang nangyari sa asawa at anak ko. Galing ako noon sa sabungan. Gabi na. Bitbit ko ang libu-libong piso dahil sinuwerte ako at nanalo sa sabong. Masaya ako habang naglalakad pa uwi. Iniisip ang mga bagay na mabibili ko para sa pamilya ko. Pero pagdating ko sa bahay, nakita ko ang asawa at anak ko na nakahandusay sa sahig. Naliligo sila sa sarili nilang dugo. Wakwak ang kanilang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Naabutan ko pa ang mga pumatay sa kanila. Nakita ko sila sa bakuran at yung iba ay sa loob ng bahay. Para bang may hinahanap. Hindi sila mga magnanakaw, kundi mga aswang. Mga nilalang na may masasamang budhi at gumagamit ng itim na kapangyarihan para makapambiktima ng mga taong walang laban. Papatakas na ang mga yon nang makita ko. Matinding sakit, lungkot at pagsisisi ang naramdaman ko noon. Kung nakinig lang sana ako sa asawa ko na itigil ko na ang pagsasabong, sana
ay buhay pa sila. Baka nailigtas ko pa sila. Doon ko napagtanto na wala nang silbi ang lahat ng perang napalanunan ko dahil wala na ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. At dahil sa pangyayaring yun, kailanman ay hindi na ako pumasok sa sabungan. Hindi na ako nagsugal at madalang na din akong lumabas ng bahay. Anong silbi niyang, Berto? Kahit pa mahanap natin ang pinagtataguan nila ngayon din, kahit pa ubusin ko silang lahat gamit ang sarili kong mga kamay, hindi na niyan may babalik ang asawa at anak ko. Wala na sila. Hindi na sila mabubuhay pa kahit na anong gawin natin. Alam ko, Karding. Alam ko di na sila babalik. Pero di mo ba naisip ang hustisya para sa kanila? Pare, pinatay nila ang asawa at anak mo nang walang kalaban-laban, pare. Idinamay nila kahit wala namang kasalanan. Hahayaan mo na lang ba na magpatuloy sa buhay ang mga aswang na yun? Samantalang ikaw dito nagmumukmo ka palagi. Di na, pare. Wag na. Pagod na kasi ako sa gulo, Berto. Ang gusto ko na lang ay manahimik. Talaga ba? Ganito ang gusto mo? Ayaw mong bigyan ng hustisya pagkamatay nila? Karding, gawin mo to. Bigyan mo sila ng hustisya. At higit sa lahat, gawin mo to para sa sarili mo, Karding. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ka sa kanila at tuluyan ka ng makalaya sa pagsisising unti-unting pumapatay sa'yo. Paano di ko sisisiin ang sarili ko? Eh ako naman talaga may kasalanan eh. At alam mo yun, Berto. Di ba? May nagbanta sa akin ng masama noon pero anong ginawa ko? Binaliwala ko lang. Tapos si Mrs. Ayaw niya na akong papuntahin sa sabungan ng gabing yun. Kasi may pakiramdam daw siya na may masamang mangyayari. Pero dahil sa kasapuangan ko sa pera at swerte, yun ang napala ko. Napahamak ang pamilya ko. Kaya wala na akong karapatan na mabuhay ng payapa at masaya. Ano ka ba? Naririnig mo ba ang sarili mo, Karding? Oo, nagkamali ka. Nagpadala ka sa pera. Pero hindi ikaw ang kumitil sa buhay nila, Karding. Ang mga aswang yun ang pumatay sa asawa at anak mo. Silang may gawa nito, hindi ikaw. Pero ako pa rin ang dahilan kung bakit sila napahamak. Kung nandito lang sana ako nun, kung di ako umalis, nailigtas ko sana sila. Hindi sana sila nag-iisa noong mga oras na yun. Karding, tapos na yun eh. Hindi na natin may babalik ang oras. Pero pwede kang bumawi ngayon. Kung talagang pinagsisisihan mo nangyari, tumayo ka dyan. Ipagiganti natin sila. Wala ka nang kasalanan eh. Wala ka rin ginawang mali sa mga aswang na yun. Hindi porke siniswerte ka sa sabong, ay may karapatan na silang gawin yun sa'yo at sa pamilya mo. Napaisip ako ng malalim sa mga sinabi sa akin ng kaibigan kong si Berto. Bumalik sa alaala ko ang mga panahong hari ako ng sabungan. Tama siya. Palagi akong nananalo at nag-uuwi ng malaking pera. Kilalang kilala ang pangalan ko sa sabungan dahil sa sunod-sunod kong swerte. Pero may isang lihim ako na hindi alam ng kahit na sino. Sa tuwing pupunta kasi ako sa sabungan, lagi kong dala ang mutya ng tandang. Ito ay isang gintong balahibo na ayon sa kwento ng mga ninuno ko ay nagmula mismo sa tandang ni San Pedro. Sabi sa mga pasalin-saling kwento sa pamilya namin, bumaba raw noon ang santo sa lupa kasama ang kanyang manok para magmasid sa mga tao. Nung pabalik na raw sila sa langit, may isang gintong plumahe o balahibo na nalaglag mula sa pakpak ng manok. Ngunit nang makuha ito ng mga ninuno namin, naging metal ito. Kulay ginto at lumiit ng bahagya kumpara sa tunay na sukat nito. Kapag natatamaan ng ilaw, kumikinang ito ng gusto at naglalabas ng asul na liwanag. Ang bawat hibla ng plumahe ay detalyado at matalas ang dulo. Pero hindi naman nakakasugat kapag sumasagi sa balat ko.
Matigas ang gitnang bahagi nito. Doon nakapulupot ang itim na pisi para hindi ito mawala o malaglag. Ang bilin sa amin, dapat itong ingatan at huwag ipagmamalaki dahil sa oras na gamitin ito sa masama o sobrang kasakiman, may kapalit itong kamalasan. Ginamit ko ito para laging manalo at sa loob ng maraming taon ni minsan ay hindi ako natalo. Pero dahil doon, uminit ang dugo ng ibang mga sabongero sa akin hanggang sa pinatay na nga nila ang mag-iina ko. Matapos maalala ang mga bagay na yon, dahan-dahan ako napatingin sa kaibigan kong si Berto. Ang matagal ko ng pag-aalangan ay napalitan ng bagong pag-asa. Sige Berto, saan mo sila nakita? Gusto kong makita ang lugar na sinasabi mo. Ay salamat, mabuti naman at bago na ang isip mo. Pero bago tayo pumunta dun, dapat alam mo muna ang papasukin natin. Bakit, ano bang meron sa lugar na yon? Isang sabungan din, Karding. Alam kong ayaw mo nang tumapak sa ganun lugar eh. Pero doon sila nagtitipon. At ito pa, isang aswang ang may-ari ng sabungang yun. Isang aswang na kasing swerte mo. Kasing swerte ko? Pero imposible yan. Noong mga panahong nagsasabong ako, wala akong nababalita ang papantay sa swerte at galing ko sa pagsasabong. Meron na nga daw. Yun ang nabalitaan ko sa mga kapwa natin sa bungero. Ay, may naaalala pa pala ako. Ang sabi nila, may tangan daw itong anting-anting. At yun na marahil ang dahilan kung bakit siya palagi swerte. Talaga? Oo, Karding, maniwala ka. At hindi lang basta anting-anting para sa swerte ha. Ang balita ng mga nakalaban niya, hindi raw tinatabla ng kahit na anong patalim o bala ang may-ari ng sabungang yun. Kahit daw itak na kasing talim ng laba, abay tumatalbog lang daw sa balat eh. Ayos ah. Ngayon lang ako nakarinig ng aswang na may anting-anting. Kung totoo nga yan, hindi pala basta-basta ang kakaharapin natin. Siguradong malakas din ang hawak niya. Pero alin kaya mas mangingibabaw? Itong mutya ko o yung sa kanya? Mutya? Anong mutya pinagsasasabi mo, Karding? Nagpapatawa ka ba? Pagkababata tayo pero wala akong natatandang may mutya kang inaalagaan. Hindi ako kumibo. Bagkus ay dahan-dahan kong inilabas ang suot kong kwintas na nakatago sa loob ng aking damit. Sa dulo nito, nakasabit ang mutya ng tandang bilang pendant. Napatingin ng gusto si Berto dito. Halatang ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bagay sa buong buhay niya. Iniangat ko ang kwintas para mas masipat niya ito. Aba, meron kang ano? Ano bang mutya yan? Ang ganda! Ito ang tinatawag na mutya ng tandang ni San Pedro. Ano? Mutya ng tandang ni San Pedro? Saan mo naman nakuha ang bagay na yan, pare? Ito'y pagmamay-ari pa ng mga sinauna kong ninuno. Ipinasa ni Lolo sa aking ama at siya naman ang nagbigay sa akin ito. Ito ang dahilan, pare, kung bakit lagi akong maswerte noon sa mga sabungan na pinupunta natin. At bukod sa swerte, nagbibigay rin ng mutyang ito ng kakayahan o kapangyarihan sa akin. Kakayahan? Eh anong klaseng kapangyarihan naman ang naibibigay sa'yo ng mutyang yan, pare? Tulad ng panabong na manok, pare. Mabilis akong kumilos at walang inuurungan. Sobrang talas din ang pakiramdam ko, lalo na kapag may panganib sa paligid. Pero ang pinakamatindi sa lahat, pare, kaya kong magpalabas ng nagbabagang init na kayang tumunaw sa balat ng kahit sinong masamang loob. Nang banggitin ko ang mga katangian ng mutya sa kaibigan ko, kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkamangha. Halos hindi rin maalis ang mga titig niya sa mutyang suot-suot ko ng mga sandaling yon. Nabigla rin ako nang bigla itong tumayo at maglakad-lakad. Napapakagat sa intuturo habang nag-iisip ng mga sasabihin sa akin. Grabe,
Kaya pala palagi kang panalo nun at di minamala sa sabong. Dahil may mutya ka at galing pa kay San Pedro. Oo, ito ang sikreto ko, Berto. Ayos ah. Kung ganun, kakayanin natin kung sakali man na maghiganti tayo sa mga aswang na yun kasi may ganyan ka eh. O pare, ngayon anong plano natin? Kailan tayo susugod? Teka lang. Bago ang lahat, sigurado ka ba talaga na sila yung mga aswang na nasa sabungan sinasabi mo? Sila ba talaga yung pumatay sa pamilya ko? Hindi ako sigurado kung sila nga yun. Pero pare, malakas ang kutob ko. Lalo pat kumakalat ang usap-usapan sa kabilang bayan na aswang daw yung may-ari ng sabangon na yun. Kutob lang, pare. Mahirap sumugod nang hindi tayo nakakasiguro. Baka mamaya maling grupo pala yun. Baka mapahamak pa tayo. Kaya nga mag-iimbestiga tayo eh. Kailangan nating kumpirmahin kung totoo ba yung mga balita na yun. Madali lang tayo makakapasok dun pare. May manok akong nakakondisyon eh. Pwede nating ilaban yun para makapasok tayo nang walang nagdududa. Ano? Ibig mo sabihin papasok tayo sa teritoryo nila? Abantapang mo naman. Hindi ka ba natatakot, pare? Siyempre natatakot din. Pero mas natatakot akong makita kang ganyan habang buhay. Nagbumukmuk lang at walang ganang mabuhay. Samantalang yung mga yun nagpapakasaya, malaya at nagpapakasasa sa pera ng ibang tao. Kaya pare, sasama ako sa'yo. Kung susugod ka, ako magiging sidekick mo. Ako magiging sidekick mo sa laban na to, pare. Pambira ka. Delikado yung iniisip mo, pare. Dahil kapag pumasok tayo dun, para tayong pumasok sa lungga ng leon. Isang maling galaw lang natin, pare. Baka hindi na tayo makalabas ng buhay. Kaya nga magpapanggap lang tayo mga ordinaryong sabungero, di ba? At saka, ano bang kinakatakot mo? Di ba sabi mo may taglay kang bilis? Kung gayon, kaya-kaya mo umiwas o tumakas kung sakali na mabuko tayo. Sa bagay. O siya. Payag na ako sa ideya mo. Mas mabuti nga yun na masipat ko muna ang mukha ng hayop na aswang na yun at masiguro ko na siya nga ba at ang iba pa niyang mga kasamang pumatay sa mag-ina ko. Siya nga pala, paring Berto. Magaling ba yung manok mong panlaban? Gusto kong tapatan ng swerte niya, pare. Oo, magaling yun. Wala pang talo manok na yun eh. Sige, kung ganun, ihanda na natin ang manok mo. Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Gusto kong bumalik na ang dating karding na kilala ko. Lintik lang talaga walang ganti sa mga hayop na aswang na yun. Magbabalik na ang kilabot ng sabungan! Matapos niyang sabihin yun, ay hinawakan ko ang mutya ng tandang at saka ko ito ibinalik sa loob ng damit ko. Napatingin ako sa litrato ng asawa at anak ko na nakasabit sa dingding. 2 taon na ang nakalilipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit at hinaplos ang salamin ng frame. Pasensya na kung natagalan na. Wala eh. Masyado akong naging duwag. Hinayaan kong sarili kong mabulok dito sa loob ng bahay habang yung mga pumatay sa inyo ay namumuhay ng malaya. Pero mula ngayon, hindi na ako magtatago. Ibibigay ko sa inyo ang hustisyang nararapat. Kapag nasiguro ko na sila ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad sila ng doble sa ginawa nila sa inyo. Nang matapos yun, ay kinuha ko ang jacket na nakasabit sa upuan. Binitbit ko ang bayong na palagi kong daladala kapag nagsasabong ako. Ano paring Berto, tara na. Puntahan na natin yung alaga mo. Halika, kunin natin sa bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na kami sa bahay ni Berto. Sinalubong pa ako ng asawa at anak niya. Masasaya silang bumati sa akin. Pinilit ko na lang ding ngumiti at tumango sa kanila. Pero sa totoo lang, may kung anong kumurot sa dibdib ko. Naiinggit ako. Ganitong ganito sana ang buhay ko ngayon kung hindi lang nangyari ang trahedyang yun. Hindi ko na lang hinayaang lamunin ako ng inggit.
Dire-diretso na kami ni Berto sa likod ng bahay nila. Doon, sa may kulungan ng manok. Itinuro niya sa akin ang talisain na sinasabi niya. Napangiti ako nang makita ko ang manok. Maganda ang tindig, macho ang dating, at malusog at bilog na bilog ang pangangatawan. Makintab ang mga balahibo nito. Ayos to, Berto ah. Magandang klaseng manok to. Siguradong mahihirapan ang sino mang itatapat nila rito, pare. Sinabi ko na sa'yo, Karding Alagang-alaga ko to sa bitamina at ensayo. At ngayong sinabi mo yan, siguradong panalo na tayo. Lalo't may dala kang swerte, di ba? Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na bukod sa mutya ng tandang ay may isa pa akong sikreto, pare. Kung bakit ako palaging nananalo noon. Ha? Ano yun? Mula sa daladala kong bayong, inilabas ko rito ang isang matalim na tari para sa manok na isasabong. Nang tamaan ito ng sikat mula sa araw, sandali yung kumislap dahil sa taglay na talim at kintab. Pare, kakaiba ang tari na yan ah. Ikaw lang bang gumawa niyan? Hindi ako may gawa nito, kundi ang lolo ko na baliw din sa sabong noon. May dalang swerte ito sa manok na magsusuot, pero siguradong malas sa katapat. Isang tama pa lang, tsak na tumba na ang kalaban. May mga basbas at orasyon kasi ang tari na to, pare. At ang mas matindi, nabahira na to ng dugo ng aswang na napatay ni lolo noon. Talaga? Ang galing naman pala niyan. Talagang walang takas sa kamatayan ng manok ng kalaban. Teka, maaari bang makapatay ng aswang ang tari na yan, pare? Napangiti ako mula sa mga sinabi ng aking kaibigan si Berto. Hindi ko kasi maiwasang maalala ang mga sandali kung saan palihim akong lumalaban sa mga aswang doon sa aming bayan. Nung mga panahong hindi pa ako nag-asawa, madalas akong tumakas sa hating gabi. Bitbit ang gintong mutya ng tandang at tare na panlaban. Nagsusuot lang ako noon ng damit sa muka upang maging maskara at hindi ako makilala. Pinapatay ko ang mga aswang na naririnig kong gumagambala sa aming baryo. Ito ang bagay na hindi alam o napansin man lang ng aking ama at mga taong nakapaligid sa akin, kagaya ng kaibigan kong si Berto. Huy, parang katibang, bakit napapangiti ka dyan? May naaalala ka na naman oh. Wala pare. Tama ka, ang taring ito ay kaya ring pumatay ng isang aswang. Di ko lang alam kung kaya rin itong paslangin ng aswang na may-ari ng sinasabi mong sabungan. Base kasi sa paglalarawan mo, makapangyarihan ng isang yon. Aswang na, may anting-anting pa, di ba? Kaya di ako sigurado, pare. Ano ka ba, Karding? Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Isipin mo, yung mutya mo galing yan sa langit, tapos yung tari mo, may dugo pa ng aswang. Kumbaga sa sabong dehado sila sa atin, bago pa man magsimula ang sultada. Tama ka, Berto. Grabe, sa napakaraming taon na kasama kita, hindi ko man lang nakita o napansin na may ganito ka palang kakayahan. Hindi tuloy ako makapaghintay na masaksiyan yung kung anong klaseng antingero ka, pare. Teka, mas maganda kung tawagin kitang antingerong sabungero. O di ba? Magandang pakinggan yun. Laban sa antingerong aswang, pare. Oo nga no, sakto't-sakto ah. Antingerong sabungero kontra antingerong aswang. Ayos ah. Alam mo pare, hindi na ako makapaghintay na makaganti ka sa mga aswang na yun eh. Ang tagal din bago kita napilit na magbalik sa realidad, pare. Dahil kasi sa nangyari sa pamilya ko, pare. Para bang nawalan ng saysayan lahat, pare. Naiintindihan ko yung pare. Kaya nga di kita sinukuan eh. Maaaring hindi ko alam na isa kang antingero pero kilala kita bilang matapang na tao, pare. Lagi mo akong ipinagtatanggol nun, di ba, doon sa mga bully. Kahit mabugbog ka, ang mahalaga sa'yo, maiganti mo ko. Patpating ka kasi nung pare. Halos liparing ka na nga ng hangin eh. Paano pa yung mga nambubuli sa'yo na mas malaki pa sa mga tatay natin, di ba?
Kaya nga maswerte ako nun eh. Dahil naging kaibigan kita. Kaya hindi rin ako sumuko nung ikaw na yung nangangailangan. Maaaring hindi ako magaling sa aspetong pisikal. Pero handa kitang suportahan dito sa magiging laban mo pare. Hanggang dulo. Mula sa mga sinabi ni Berto, hindi ko na naman maiwasan ang maluwa. Noong nawala kasi ang asawa at anak ko, akala ko ay wala na ring silbi ang buhay ko. Na nawala na sa akin ang lahat. Na akala ko, nag-iisa na lang ako. Meron pa palang mga taong handa kong damayan at tulungan. Mga taong kahit kailan ay hindi ako sinukuan gaya ng kaibigan ko. Pare, maraming salamat ah. Huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na masaktan ka ng mga aswang na makakaharap at makakalaban natin pare. Di na ako papayag na may isa pa sa mahahalagang tao sa buhay ko ang mawawala. Grabe ka naman sa mawawala. Hindi rin naman ako papayag pare na mapatay lang ako ng mga aswang na yun ano. Mahal ko pa ang buhay ko. Matapos ang usapan naming yon, inilagay ni Berto ang talisaying manok sa loob ng bayong. Oh, ayos na. Narito na manok. Salamat pare. Sige, ako nang bahala dito sa manok mo. Ako na muna ang bahala dito hanggang bukas para mapakain at madagdagan ng kondisyon nito. Bukod sa pagkain, ay kailangan ko din busugin ito ng orasyon pare. Kailangan maihanda siya agad-agad dahil bukas na bukas din, lalarga tayo. Tumango si Berto. Matapos yon, ay naglakad na ako pauwi sa bahay. Pagdating sa bahay, agad ko itong inilagay sa isang maayos na kulungan at itinabi sa aking higaan. Hinubad ko ang mutya ng tandang at inihaplos ko ito sa balahibo ng talisayin. Agad kong inumpisahan ang orasyon. Tinapos ko ang lahat ng paghahandang ginagawa ko noon bago ako natulog. Pagdating ng tanghali, narinig ko na ang malakas na katok ni Berto sa labas ng aking pinto. Binuksan ko ang pinto at pinatuloy siya. Kardig, kumusta? Nakahanda na ba yung talisay natin? At ikaw, nakahanda na rin ba ang loob mo? Handang-handa na kami, Berto. Handa na siyang pumatay. O siya, tara na. Para maisali na natin yan. Magsisimula ang mga sultada mamayang paglubog ng araw at magtatapos hanggang madaling araw. Gabi? Hanggang madaling araw? Oo, ganun ang oras sa sabong nila Kaya kailangan natin pumunta doon na maaga. Lalo hahanapin pa natin yung sa kabilang baryo, di ba? At para magpalista na tayo ng manok. Tara, Berto. Hindi na ako makapaghintay na makaharap ang mga hayop na yon. Nagmamadali na kaming lumabas ng bahay. Bitbit ko ang kahon kung saan nakalagay ang talisayin at hawak ko din ang bayong kung saan nakalagay ang ilan kong mga gamit. Isang oras din ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa baryo na sadya namin. Habang naglalakad, nag-uusap kami para hindi kami mainip. Paring Berto, bukod dun sa mga sinabi mo kagabi, ano pa mga dapat kong asahan sa may-ari na sabungan? Ito ang sabi-sabi na naririnig ko mula sa ibang tao pare. Pero hindi rin ako sigurado kung totoo Lahat daw ng sabungerong nananalo ron bigla na lamang naglalaho. Para bang bulan na pagkatapos nila magwagi sa sabungan bigla na lang sila nawawala. Nawawala? Saan naman sila napupunta? Pinapatay ba ng mga aswang? Hindi ko alam pare. Basta ang sabi, marami na daw nawawalang sabungero sa lugar na yun. Ang sabi, baka daw pinapakain ng mga to sa alagang halimaw nung may-ari ng sabungan. Ano kanyo? Isang aswang na may alagang halimaw? Talaga ba? Aba, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng kwento Kahit di naman ako pare, kinilabutan nga sa balitang yan Kaya nga sabi ko sa'yo pare, hindi tayo pwede basta-basta sumugod ng walang alam. Malalaman lang natin ang totoong nangyayari kapag nandun na tayo. Ikaw ba, Karding? Kung sakali man totoo yung halimaw na yun, tingin mo ba, kaya natin sabayan yung pare? Sandali akong natahimik at napaisip mula
sa naging tanong ni Berto. Oo, marami na akong nakaharap at nakalabang aswang, pero sadyang bago ang isang ito. Wala rin noon nabanggit ang aking lolo at ama tungkol sa isang aswang na antingero at may alagang halimaw. Inisip ko na lang na baka sadyang nagbabago ang mundo. Kasabay ng pagbabagong yon, nagbabago rin ang mga bagay-bagay at mga nilalang gaya ng isang aswang. Kung totoo man yan narinig mo, pare, hindi rin ako sigurado kung paano to lalabanan, pare. Marami na akong nakaharap at halos iisa sila ng kalakasan at kahinaan. Kung makakaharap ko man yung halimaw na tinutukoy mo, bahala na si Batman kung ano magagawa ko. Tungkol sa umatake sa pamilya mo, normal na aswang lang ba sila? Hindi ba sila mga kagaya ng mga binabanggit ko sa'yo, pare? Hindi ko na masyadong maalala ang itsura at kakayahan nila dahil bukod sa madilim, halos mawala rin ako sa tamang pag-iisip nun. Wala Natulala ako at di na nakalaban. Pero teka, parang may naaalala ako . Ano yung pare? May may tattoo sila sa kamay, pare. Para bang hugis letrang S at may patalim sa gitna. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun, pare. Pero isa yun sa naalala ko bago tumakas ang iba sa kanila, pare. Letrang S na may patalim? Yun na lang siguro magiging palatandaan natin kapag nakapunta tayo sa sabungan sinasabi mo. Kapag nakita mo ang markang yun, sabihan mo agad ako, pare. Oo naman. Mabuti na lang at nasabi mo yan kahit paano may palatandaan na tayo, Oklo, sa kung sino ang pumatay sa mag-ina mo. Matapos pag-usapan ang markang yon, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Makalipas ang halos 2 oras na lakaran, narating na namin ang isang baryo. Saktong dapit hapon na noon. Pagpasok namin sa baryo, hindi na namin alam kung saan hahanapin doon ang bagong sabungan. Samantala, yung mga tao sa paligid, bigla silang napatigil sa kanilang ginagawa nang makita kami. Nakatingin silang lahat sa direksyon namin at pinagmasdan kaming mabuti. Seryoso ang mga mata nila at wala man lang bumabate o nagsasalita. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po sa istorbo . Galing pa kasi kami ng kaibigan ko sa malayong baryo . Itatanong lang sana namin kung saan ba rito yung sinasabi nilang bagong sabungan. May mga nakapagsabi kasi sa amin na dito raw sa lugar niyo yun. Balak sana naming isa lang tong bit-bit naming manok . Balita kasi namin malakihan daw ang bakbakan at pustahan doon. Nung una ay walang sumagot kay Berto. Nagkatinginan lang ang mga tao. Palipat-lipat ang titig nila sa aming dalawa at sa dala namin. Ilang minuto rin kaming nakatayo roon hanggang sa may matandang lalaki na lumapit sa amin. Galing pa kayo sa malayong baryo? Bakit wala bang sabungan doon? At talagang dito pa kayo naghanap ng sabungan? Meron naman po, Tatang, pero maliit lang po kasi ang tayaan doon . Gusto po kasi namin ay yung malaki yan para hindi lugi sa manok na ilalaban namin. Di ba, paring Karding? Oo, Tatang, tama po ang kaibigan ko. Kaya po dumayo pa kami rito mula sa malayo para lang mapuntahan at masalihan ang bagong sabungan na nabalitaan po namin. Maaari po ba naming malaman kung saan po yung makikita? Namumukha kita iyo. Hindi ba't ikaw ang tanyag at kilalang mahusay na sabungero ng San Sebastian? Sa pagkakatanda ko, matagal na nung huli kang lumaban sa sabong. Himala yata at bigla kang lumitaw para sa sabungan sa baryong ito. Ha, Karding? Teka, kilala niyo ako? Kilala ka lahat ng sabungero, hindi ba? Sikat na sikat ka nga sa San Sebastian, tama ba ako? Kaya lang, bigla kang tumigil dahil namatay ang asawa at anak mo. Biglang kumunot ang noo ko nang sabihin yon ng matandang lalaki. Hindi ko maiwasan na magtaka at mapatingin sa kaibigan kong si Berto. Siguro po wag na po natin pag-usapan ng bagay na yun, Tatang. Ang pinunta po talaga namin dito
ay ang bagong sabungan na pagmamay-ari po ng ng isang mayamang tao. Yun lang ba talaga ang ipinunta nyo rito? Wala ba kayong ibang motibo? Motibo? Wala po. Gusto lang talaga namin makisabong at para malaman kung may uubra pa bang swerte ang kaibigan ko. Huwag na kayong tumuloy doon. Delikado. Hindi sa tinatakot ko kayo ha. Pero lahat ng sabongerong nagpupunta doon ay minamalas. Baka masayang lang ang manok mo, pera mo, at maging ang buhay niyong dalawa. Matapos sabihin ng matanda ang mga salitang yon, nakita kong tila naghanda ang mga kalalakihang naroon sa baryo nito para silang aatake anumang oras kapag narinig ang isang hudyat. Mabilis na paglibot ng paningin sa paligid ang ginawa ko at doon sa isang gilid, nakita kong nanginginig ang isa sa kanila. Alam na alam ko ang ganitong eksena. Magpapalit ito ng anyo. Berto, may dala ka bang kahit na anong sandatang panlaban? Meron pare. May dala akong punyal dito. Pero bakit? Bakit mo ba tinatanong? Kinakabahan ako sa iyo ah. Ihanda mo yan, Berto. Mapapalaban tayo. Ano ka mo mapapalaban? Bakit? Ano bang ibig mo sabihin? Huwag ka ng maraming tanong, Berto. Hawakan mo ang punyal mo. Huwag mong bibitiwan. Natahimik si Berto sa sinabi ko. Hindi na siya nakaimik pa dahil ang buong atensyon namin ay naagaw ng matanda sa harap namin. Tinignan niya kami mula ulo hanggang paa. Anong nangyayari sa mga mukha ninyo? Bakit para kayong natatakot? Huwag ka ng maraming satsat, tanda. Mabuti pa, ituro mo na sa amin kung saan makikita yung sabungan. At sino namang nagsabi sa inyong pwede kayong tumuloy? Sa tingin nyo ba, ganun lang kadaling pumasok sa sabungang yon? At bakit? Pipigilan mo ba kami, ha? Akala mo ba ay hindi ko alam na nagkukunwari ka lang na concern sa amin? Pero ibang kilos mo at mga kasama mo. Ramdam ko kayo, tanda. Aba, malakas pala ang pakiramdam mo. O siya, hindi na ako magkukunwari. Walang makakalusot sa akin. Hindi ko kayo papayagang makapasok sa sabungan. Kung ayaw mo kaming padaanin sa maayos na usapan, dadaanin ko kayo sa santong paspasan. Subukan mo lang, sabungero. Tignan natin kung gaano ka kagaling sa laban. Ano pang hinihintay niyo, mga kasama? Patayin ang dalawang ito! Banta sila sa panghahari ng amo natin! Nang sabihin yon ng matandang lalaki, sabay-sabay na nanginig ang mga kalalakihan na naroon. Ilang sandali pa, parang naging kuba ang mga ito at nagbago ang anyo. Humaba ang kanilang muka na parabang sa aso. Ganun din ang kanilang mga tenga, kamay at paa. Nagkaroon ang mga ito ng makakapal na balahibo, matatalim na mga ngipin at pulang-pulang mga mata na animo ay nagbabagambol ang apoy. Tumingin ako kay Berto. Halata sa mukha niya ang takot at kaba. Pare, anong gagawin natin? Napapalibutan tayo! Lumaban ka sa abot na makakaya mo, Berto. Lahat ng mga lalapit na aswang patayin mo. Huwag kang makakaramdam ng awa. Ayan na sila, pare! Ayan na ang mga aswang! Pagtingin ko, ay nakita ko ngang sabay-sabay na nagbago ng anyo ang lahat ng mga taong naroroon. Kaya naman, mabilis kong ibinaba ang kahon na may lamang manok. Tapos sa bayong ay inilabas ko ang tari at piraso ng tela. Agad kong inutusan si Berto na itali ito sa aking kamao. Nanginginig ang mga kamay ni Berto habang mabilis niyang ipinupulupot ang tela sa aking kanang kamao. Itinapat niya ang base ng tari sa gitna ng aking mga daliri. Ang matalas at may orasyong talim ay nakatarak palabas. Saktong matapos
ay sumugod ang ilang aswang sa amin. Hindi ako umurong. Sinalubong ko ang kanilang pag-atake. Isang malakas na suntok ang dumiretso sa dibdib ng isang aswang. Tumarak ang tari. Nasunog at namatay ang aswang. Naging sunod-sunod ang pagtapos ko sa mga aswang na lumalapit sa amin ni Berto. Dahil doon ay bigla silang tumigil. Yari kayo ngayon! May anting-anting ang kasama ko! Ganun ba? Sige! Tignan ko kung sapat ba yung anting-anting na kasama mo para tapusin kaming lahat! Muli ay sinugod kami ng mga aswang. Sabay-sabay sila. Hindi ko na alam kung sino ang uunahin ko. Sa di inaasahang pagkakataon ay nawalan ako ng balanse at napahiga. Halos sabay-sabay silang dumagan sa akin. Naramdaman ko ang mga kuko nila na pilit na itinutusok sa katawan ko. Agad kong hinawakan ang kwintas ko. Nagliwanag yun at kasabay nun, isang malakas na sigaw ang ginawa ko. Sobrang tinis nito, kaya naman napaatras ang mga aswang at napatakip ng kanilang mga tenga. Pinagsususuntok ko ang ilan sa kanila at namatay. Pero ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na sigaw ni Berto. Pare! Pare, tulungan mo ako! Paglingon ko ay nakita kong hawak ng matandang aswang si Berto. Nakatutok ang matatalas nitong kuko sa leeg ng kaibigan ko. Huwag kang gagalaw, Karding! Isang maling galaw mo lang! Sisiguraduhin kong hindi na makakahinga ang kaibigan mo! Hayop ka, tanda! Huwag mong sasaktan ang kaibigan ko. Bitiwan mo siya! Eh kung ayoko! Hindi kita mapapatawad kapag ginawa mo yan. Papatayin kita. Sampunan lahat ng mga kasama mo. Huwag mo akong takutin, Karding! Dahil hindi ako natatakot sa'yo! Unti-unti nitong ibinaon ang mga kuko sa leeg ng kaibigan kong si Berto. Galit na galit ako ng mga sandaling yon. Gustuin ko man siyang atakin, ngunit nag-alangan ako dahil baka lalo nitong ibaon ang mga kuko sa leeg ni Berto. Nakaamba rin ang ibang mga aswang na handang-handang sumugod kapag gumawa ako ng kahit na konting kilos. Wala akong magawa, kundi ang itaas pareho ang mga kamay ko. Hindi ko kakayanin kapag pati ang kaibigan ko ay mawala sa akin. Teka, susuko na ako. Gawin ninyo ang gusto nyo gawin sa akin. Pakawalan nyo lang ang kaibigan ko. Nakikiusap ako. Bitiwan mo na siya, tanda. Mahirang klaseng ang tsigero! Pwe! O ano, Berto? Asa na yung galing at husay ng kaibigan mo sinasabi mong merong anting-anting? Natatawa ako kasi ikaw lang pala ang kahinaan ng antingero na ito. Ang dami mong pinatay noon ng mga kasamahan ko. Akala ko pa naman ay mabangis kan talaga. Ano sabi mo? May mga nakalaban na akong katulad mo? Oo naman! Ikaw yung misteryosong lalaki na kumitil sa buhay ng mga kasama ko sa San Sebastian. Na maski hindi naman sila nang gugulo, pinatay mo pa rin! Hindi totoo yan. Hindi ako basta-basta pumapatay ng mga aswang. Yung mga inosente at di naman gumagawa ng gulo, hinahayaan ko lang sila. Pero yung mga masasama at pumapatay ng mga tao, yun ang pinapaslang ko. Namatay sila dahil sa kanilang kasamaan. Sinungaling ka! Pinatay mo ang anak ko noon. Hindi siya lumaban sa'yo. Pero ano ginawa mo? Tinapos mo pa rin ang buhay niya! Wala akong maalala tungkol sa sinasabi mo, tanda. Teka, kayo ba ang pumatay sa mag-ina ko? Hayop ka! Hindi ko maiwasan na maitanong yon. Base kasi sa ekspresyon at pananalita ng matanda.
Sobrang matindi ang naging galit nito sa akin. Sinulyapan ko ang mga palad nito, ngunit wala akong makitang marka gaya ng tato na nakita ko sa mga aswang na pumatay sa mag-ina ko. Hindi kami yon. Pero may mas malakas na mga kakampi na nakauna sa amin. Sila talaga ang pumatay sa mag-ina mo. Sinong sila? Sinong kakampi ang tinutukoy mo? Magsalita ka! Huwag kang mainip! Makikilala mo din sila! Ihahatid ka namin sa kanila! Magsasalita pa sana ako upang tanungin ito, pero hindi ko na naituloy. Biglang may humampas na napakatigas na bagay sa bato ko. Sa sobrang lakas ng tama, diretso akong napaluhod at bumagsak sa lupa. Dahan-dahang nagdilim ang paningin ko. Pinilit ko pang iangat ang ulo ko kahit hilong-hilo na ako. Nakita ko pang inihagis ng matandang lalaki si Berto na parabang basahan, habang ang kaibigan ko ay wala ng lakas para lumaban. Humalakhak ng napakalakas ang matanda. Isang tunog na parabang nanunuya sa sinapit namin. Ilang segundo pa, tuluyan na akong nawalan ng ulirat at nilamon na ako ng kadiliman. Nagising ako dahil sa sobrang ingay sa buong paligid. Napahawak agad ako sa bato ko dahil ramdam ko pa ang sobrang kirot doon. Pagmulat ko, dahan-dahang luminaw ang paningin ko at napansin kong nasa loob ako ng isang maliit na selda. Nasa gitna kami ng isang malaking arena. Pinilit kong tumayo kahit nahihilo pa ako. Nung makita ng mga nanonood na nakatayo na ako, biglang lumakas ang hiyawan at palakpakan ng mga tao. Inikot ko ang paningin ko sa paligid at doon ako kinabahan ng gusto. Sa bandang kanan ko, nakita ko ang mga dati kong kakilalang sabongero. Nandoon si Berto, duguan, at nakagapos ang mga kamay at paa sa lumang silya. Hubad silang lahat at may mga puting marka o pintura sa kanilang katawan. Sa kaliwa naman, nandoon ang grupo ng mga aswang. Iba-iba ang itsura nila at halatang nagkakatuwaan habang nakatingin sa amin. May mga pulang pintura naman ang nakalagay sa balat nila. Berto! Berto, gumising ka! Berto, naririnig mo ba ako? Berto! Ayos ka lang ba? Kardeng! Ang sakit ng katawan ko, Kardeng! Hindi ko alam kung paano tayo napunta rito. Pagising ko, ganito na ang ayos namin eh. Bakit may mga pintura kami sa katawan? At tignan mo yung kabilang side oh. Hindi tao yung mga nandoon ah. Nakikita ko, Berto. Dito maaari. Masama ang kutob ko dito, pare. Anong ibig mong sabihin? Parehas ba tayo ng iniisip? Kami ba ang gagawing panabong ng mga to? Oo, pare. Parang ganun na nga. Hindi pwede, pare. Kung mangyayari yun, hindi na tayo makakalabas ng buhay dito. Kardeng, mamamatay na ba tayo? Huwag ka magsalita ng ganyan, Berto. Makakaalis tayo dito. Mag-iisip tayo ng paraan. Kardeng, ayoko pa mamatay dito. May pamilya pa akong naghihintay sa bahay. Yung anak ko, baby pa yung pare. Hindi ko pa pwedeng iwan ang asawa ko. Huminahon ka nga lang, Berto, kung ano sinasabi mo. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Nandito ako, pare. Hindi kita pababayaan. Sinubukan kong ialog at itulak ang pinto ng selda, ngunit maigpit ang kandado at kadena nito. Dahil din sa ginawa ko, mas lalong nagsigawan ang mga nakakatakot na nilalang na nasa kaliwang direksyon. Muli kong pinagmasdan ang mga kakilala kong sabongero sa labas ng selda ko. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang labis na takot at kalungkutan. Ang iba sa kanila ay tahimik na umiiyak. Ang iba naman ay nangihina dahil sa mga sugat at kalmot mula sa mga aswang.
Pakawalan niyo kami rito! Pakawalan niyo ang mga kapwa ko sa bungero! Hindi niyo ba ako naririnig? At sabi ko, pakawalan niyo kami! Napatigil ako sa pagsasalita dahil mula sa gitna, sa ilagan direksyon ng arinang yon, ay tumutok ang lahat ng mga ilaw. Nagkaroon ng parang spotlight at doon napagmasdan ko ang matandang lalaki na sumakal at muntik nang pumatay kay Berto kanina. Dahil gising na ang ating espesyal na bisitang si Karding, maaari na nating simulan ang makasaysayang sabungan! Muling naghiyawan at nagpalakpakan ang mga aswang sa kaliwang direksyon. Ang mga kapwa ko naman sa bungero ay tahimik lang, ngunit bakas na bakas sa kanila ang takot. Ako naman ay napaatras dahil sa gulat at kaba nang mapagtantong isang sabungan nga ang kinalalagyan namin ng mga sandaling yon. Ngayon, ating salubungin ang pinakamatapang, pinakamayaman, pinakamalakas, at pinakamaswerteng may-ari ng ating sabungan, Don Valdemar! Bumukas ang may kalakihang tarangkahan. Iniluwa nito ang isang lalaking may katangkaran at malaking pangangatawan. Nakasuot ito ng itim na tuksido at pantalon. Nang maglakad ito ng dahan-dahan, mas malakas na hiyawan at palakpakan ang narinig sa panig ng mga aswang. Pinagmasdan ko ito at kahit medyo malayo sa akin, ramdam na ramdam ko ang kakaiba nitong kapangyarihan. Huminto yun sa gitna habang kumakaway at nakangiti. Maligayang pagdating sa aking sabungan. Ito ay tinatag ko sa layuning ang lahi naman natin ang manguna at makilala sa larangan ng pagsasabong. 2 taon nang nakararaan nang namayabag ang pangalang Karding na pinakamaswerte raw sa sabungan. At ang nilalang na tinutukoy ko ay ang taong nasa harapan ninyong lahat. Palakpakan naman natin siya. Diretsyong tumitig sa akin ang lalaking nagngangalang Don Valdemar. Nakangiti pa rin yun, pero mababakas sa mukha nito ang kasakiman at kasamaan. Pero hindi ko na yun inalala dahil ng mga sandaling yun, ang mga salita nito ang nakaagaw ng aking atensyon. 2 taon nang nakararaan nang paulit-ulit na sinisigaw ang kanyang pangalan. Gumawa ko ng paraan. Gumawa ko ng daan para matigil ang kanyang kayabangan. Inutusan ko ang aking mga kaangkan na siya ay bigyan ng babala at takutin kung sakaling hindi siya tumigil. Pero nung ginawa niya, hindi siya nakinig. Kaya naman isang desisyon ang napagpasyan ko. Ang patayin ang mga taong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Dahil sa mga salitang binitiwan nito, nagpintig ang parehong mga tenga ko. Nakuyom ko ang aking kamao at labis na galit ang naramdaman ko. Bago magsalita, sandali ako napasulyap sa kanang palad nito. At doon, nakita ko ang marka at tato na letrang S na may patalim sa gitna. Ikaw? Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa pamilya ko! Tama ang narinig mo, Karding. Ako nga ang dahilan kung bakit wala na sa piling mo ang asawa at anak mo. Walang hiya ka. Magbabayad ka. Yang alingaw-ngaw ng tawa mo. Demonyo kan talaga! Malalakas na pagsipa at pagsuntok ang ginawa ko sa seldang bakal na kinalalagyan ko. Ngunit dahil sa tibay at kapal nito, hindi yun nasira o nayupi man lang. Dumugo ang kamao ko, pero hindi ko ramdam ang sakit. Mas lamang sa akin ang galit dahil sa mga sinabi nito. Ngayong alam ko na
kung sino ang pumatay sa mag-ina ko, hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na maipaghiganti sila. Walang silbi ang pagsirang ginagawa mo sa seldang yan. Kahit na anong gawin mo, Karding, wala ka ng kawala. Dahil nasa poder ko na kayo. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka na lang sa magiging laro ng sabungang ito. Anong pinagsasasabi mo, hayop ka? Hindi ako sasali sa kalokohan mo. Palabasin mo ako dito at harapin ng matapang gaya ng ginawa mo sa pamilya ko. Lumabang ka ng patas, hayop ka! Huwag kang mag-alala. Magiging patas ang labang ito. Hindi lang ito tungkol sa sabungan, Karding. Tungkol ito sa mga buhay na nakasalalay ngayong gabi. Makinig ka sa sasabihin ng pinunong panlaro. Nagpatuloy sa paglalakad ang may-ari ng sabungan at naupo sa malaki at magarang silya na nasa bandang itaas. Ako naman ay napatingin sa matandang lalaki nang muli itong magsalita. Makinig ang lahat! Sa gabing ito, hindi manok ang maglalaban-laban para sa bagong sabungan. Sa gabing ito, tao laban sa ating lahi. Mga sabungero, laban sa mga aswang. Muling bumalik ang kaba at takot na nararamdaman ko nang marinig yun. Muli kong pinagmasdan ang paligid at doon ay tuluyang ko nang napagtanto ang mga nangyayari. Sa kulay puti, ang mga manok ni Karding, ang mga sabungero. Dito naman sa kulay pula, ang mga manok ni Don Valdemar, ang mga aswang. Lalong gumulo sa loob ng arena. Maririnig mo ang pigil na hagulgol ng mga kasama kong sabungero na sumasabay sa nakakangilong halakhak ng mga aswang. Napahawak ako sa aking ulo dahil hindi ko na alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Gusto ko man silang lusubin, ngunit wala akong magawa dahil nasa loob nga ako ng selda. Ibinalik ko ang tingin kay Berto at lumuluha siya habang nakatitig sa akin. Karding, wala tayong laban sa kanila. Malalakas sila eh. Pumapatay. Ayaw kong pumayag sa gusto nilang laro, Karding. Tulungan mo kami. Hindi ba't ako lang naman ang gusto niyong mawala? Ako lang naman ang naging matunog ang pangalan noon, di ba? Ako lang naman ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Isinusuko ko na ang sarili ko. Pakawalan mo lang ang mga kapwa ko sa bungero. Nagulat ako nang biglang humalakhak ng malakas ang may-ari ng sabungan. Mukhang hindi nito sineseryoso ang mga salitang binitiwan ko. Anong nakakatawa? Pakawalan mo sila! Hindi sila mga hayop o manok para paglabanin mo. Hindi sila mga halimaw kagaya ng mga kasama mo. Nakikiusap ako sa'yo, Don Valdemar. Pakawalan mo sila at ako na lang ang kunin mo. Karding. Bingi ka ba o sadyang tanga ka lang? Ang laban na ito ay para sa mga sabungero at para sa mga aswang. Para lang din itong normal na sabungan. Ang pagkakaiba nga lang, hindi pera ang pusta rito, kundi buhay. Buhay? Anong ibig mo sabihin? Lalaban isa-isa ang mga sabungero. Laban sa mga manok kong aswang. Nakasalalay rito ang buhay nila. Pati na rin ang buhay ng kanilang pamilya. Kapag natalo sila, o sabihin na nating namatay, mamamatay rin ang mga mahal nila sa buhay. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali, Karding. Nang sabihin yun ng may-ari ng sabungan, dahan-dahan akong napalingon sa kinalalagyan ni Berto. Kitang-kita ko sa mukha nito ang pag-iling. Alam kong iisa lang ang iniisip naming dalawa, ang asawa at anak niya. Nanginig ako at nataranta.
Hindi ko alam ang mga sunod na sasabihin dahil alam ko rin namang wala akong magagawa ng mga sandaling yon. Hanggang sa magsimula na nga ang madugong sabungan. Isa-isang isinalang ang mga sabungero at isa-isa ring naglapitan ang mga panlabang aswang sa kabilang panig. Tama na! Itigil nyo na yan! Maawa kayo sa kanila, pakiusap! Itigil nyo na yan! Sunod-sunod na sigaw at pagmamakaawa ang ginawa ko. Ngunit para akong nagsasalita sa hangin. Halos hindi na marinig ang boses ko dahil sa malakas na hiyawan at sigawan sa buong kapaligiran. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang pagtalsik at pagdanak ng dugo ng isa-isang mapatay ng mga kalabang aswang ang mga kapwa ko sa bungero. May sinasaksak ng mga kuko. May sinasakal hanggang sa mawalan ng hininga. May binubutas ang tiyan at hinihila ang mga lamang loob. Ang masaklap pa nun, kinakain sa harap naming lahat. Dahil sa mga kaganapang yon, hindi ko maiwasan na manginig ng sobra at mapaupo sa seldang kinalalagyan ko. Literal na sabong ng mga tao at aswang ang nangyayari ng gabing yon. Napatayo lamang ulit ako nang marinig kong sumisigaw ang kaibigan kong si Berto. Siya na lang kasi ang natitira sa mga sabongerong nandoon at siya na rin ang huling sasalang. Wag! Maawa kayo sa akin! Maawa kayo sa pamilya ko! Pakiusap! Maawa kayo! Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo ang kaibigan ko! Pakawalan nyo siya! Wala pang naipapanalo ang grupo ng mga tao. Si Berto na kaya ang makapagbibigay sa kanila ng puntos. Sige, ilagay na sa gitna. Hinila ng mga aswang ang nagpupumiglas na si Berto. Nang makarating sa gitna, inalis nila ang pagkakagapos ng mga kamay at paa nito. Kitang-kita ko ang pagyakap ng kaibigan ko sa sarili nito dahil sa labis na takot. Nang mga sandaling yon, mas matinding kaba at takot din ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman, kinuha ko ang pagkakataon upang tanungin at kausapin muli ang may-ari ng naturang sabungan. Bakit? Bakit mo itong ginagawa, Don Valdemar? Bakit? Bakit mo itong ginagawa, Don Valdemar? Kasalanan ko ba na naging maswerte ako sa sabungan dati? Kami na itong kinuha nyo na mahalagang tao sa buhay namin. Kami na itong paulit-ulit yung pinaparusahan. Anong ginawa naming mali para gawin mo kaming parang mga hayop? Naipaliwanag ko na ang mga dahilan kung bakit nagtayo ko ng ganitong sabungan. Sa totoo nga niyan, ay may mga manok naman talaga ako na ilalaban dito. Pero nang mabalitaan ko nagbalik ka, binago ko ang mga patakaran, Kardeng. Imbis na mga manok, tao ang naisip kong maganda sa pustahan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yon? Pero bakit nga, Don Valdemar? Bakit kailangan mo itong gawin sa mga kasama ko? Kung titignan naman, ay ikaw talaga may pagkakasala rito. Lumaban lang ako ng patas noon sa bawat sabong na sinasalihan ko. Pero bakit nadamay ang pamilya ko? Hindi dapat ikaw ang nagpaparusa, kundi ako. Anong sabi mo, Kardeng? Naging patas ka? Huwag mo akong gawing gago, Kardeng. Alam kong may daladala kang bagay na nagbibigay sa'yo na swerte. Alam kong kagaya ko, may bit-bit ka ring mutya kapag nagpupunta ka na sabungan. Paano naging patas yun? Sige nga! O sige, sabihin na natin hindi patas yun. Pero yung ginawa mo sa pamilya ko, yun ang kailanman ay hindi magiging patas. Nakakalimot ka yata, Kardeng. Hindi na lang ito tungkol sa mutyang daladala mo. Pati na rin sa pagkamatay ng asawa at anak mo. Hindi ba't una kang pumatay sa mga kalahi namin noon? Na isa ka sa mga manunugis sa mga aswang?
Ibinabalik ko lang kung ano ang pinagagawa mo noon sa amin. Mabuti ka't naging patas pa ako. Dahil pinaglalaban ko ang mga tao at mga aswang. Nasa inyo na kung gusto nyo manalo o matalo. Kung may mga nagawa man ako nun, ginawa ko yon dahil yun sa tawag ng tungkulin. Bilang isang antingero at manunugis, tungkulin ko na paslangin at ubusin ang mga nanggugulong aswang sa bayan ng San Sebastian. Kung tungkulin ang pag-uusapan, Karding, ipapaalala ko rin sa'yo at tungkol sa amin. Bilang pinuno ng mga aswang, tungkulin ko rin na ipagtanggol sila at paramihin pa ang lahi namin. Ngayong gaya mo, isa rin akong antingero. Sisiguraduhin ko na mabubura sa mundo ang sinasabi mong tungkulin. Kahit kailan, hindi maaaring ang isang antingero ay maging aswang. Ang isang anting-anting, agimat at mutya, ay hindi pwedeng mahawakan ng isang masamang nilalang. Kaya imposible na ituring mong antingero ang sarili mo. Sigurado ka ba, Karding? Kung hindi ako maaaring maging isang antingero at tumawak ng mutya, sige nga, ano ba ang tawag mo sa bagay na ito? Mabilis na inalis ni Don Valdemar ang suot-suot nitong toksido. Nang sando na lang ang natira mula sa loob, ay inilabas nito ang isang kwintas. Doon lumantad sa amin ang kulay itim na bagay na parabang pangil ng kung anong hayop. Kahit kulay itim, kumikinang yon dahil sa kintab at taglay nitong kapangyarihan. Pinagmasdan ko yon at sa tagal ng panahong kapiling ko noon ang lolo ko, hindi ko pa naririnig o nasisilayan ang ganitong uri ng mutya. Ito ang mutya ng tikbalang, Karding. Mula ito sa kanilang pangil na gaya naming aswang. Kayang pumaslang ng kahit anong nilalang. Ito ang bagay na nagbibigay sa akin ng swerte at mas malakas na kapangyarihan. Nang dumampi sa palad nito ang naturang mutya, kahit nasa loob kami ng arena, ay biglang umihip ang malakas na simoy ng hangin. Kasabay nun, yumanig ng bahagya ang lupa. Kasabay ang mga dagundong o tunog na parabang sa takbo ng mga kabayo. Imposible! Paano ka nagkaroon ng kakayahang mahawakan ng bagay na yan? Sa kasaysayan namin mga antingero, isang bagay ang hindi ko makakalimutang itinuro sa akin. Ang isang mutya ay nagiging epektibo at malakas sa kamay ng taong ang hangarin ay kabutihan. Kaya't nakapagtataka, nabitbit mo ang isang yan. Mukhang kulang sa kaalaman ng mga ninuno mo, Karding. Dahil bukod sa hindi nila alam ang tunay na kakayahan ng bawat mutya, hindi rin nila alam na may iba't ibang uri ito ng pinagmulan. Nang marinig ko ang pangalan mo noon at matuklasan na ikaw ang manunugis ng aswang, isang pananaliksik ang ginawa ko. Isang pag-aaral sa kung paano nga ba gumagana at ginagamit ang isang mutya. Natuklasan ko na kapag ang mutya ay nagmula rin sa isang masamang nilalang, maaari itong magamit ng isa pang masamang nilalang. Kagaya ko na lamang. Masamang nilalang ang isang tikbalang? Sa pagkakaalam ko, ay mga nilalang lamang sila na payapang naninirahan sa kagubatan. Saka sila gumaganti kapag nagagambala ng isang tao. Paano mo nasabing masama ang tulad nila? Hindi sila kagaya nyo na isang aswang na kahit mga inosente ay pinapatay. Kulang ka nga talaga sa kaalaman, Karding. May dalawang uri ng tikbalang. Ang puting tikbalang at itim na tikbalang. Dalawang lahi na pinaghiwalay ng panahon dahil sa mga likas nilang kakayahan at katangian. Ang tinutukoy mo kanina ay ang puting tikbalang na lumalabas lang at nagpapakita kapag sila ay nagagambala. Samantalang ang itim na tikbalang naman ay kusang lumalabas, nagpapakita at umaatake sa mga taong naliligaw sa kagubatan.
At sa kanila ko nakuha ang mutsang ito. Sandali ako natahimik. Mukhang tama ang kausap ko. Kulang ako sa kaalaman dahil ngayon ko lang din narinig na may dalawa palang uri ng tikbalang. Ngayon ay magbabago na ang kasaysayan ng mutya dahil hindi na lang pala ito para sa mga antingero, kundi kaya na ring panghawakan ng isang masamang nilalang na kagaya ng aswang. Masyado nang mahaba ang usapang ito, Karding. Medyo nababagot na ako. Dahil sa kadaldalan mo, iibayin natin ang laban para sa kaibigan mong si Berto. Teka, anong ibig mo sabihin? Ilabas ang aking alaga! Ilabas ang mga kalaban ni Berto! Napalingon akong muli sa may kalakihang tarangkahan. Bumukas yun at mula roon ay isang malakas na ungol ang maririnig. Nakakatakot ito na sadyang nagpatayo ng aming mga balahibo. Ilang sandali pa, dahan-dahang pumapasok ang isang uri ng aswang at halimaw. Nanlaki ang mga mata ko. Anak ng putya! Imposible! Bakit may natitira pang ganyan? Ayon sa kwento ng lolo ko, inubos na nila ang ganyang uri ng aswang. Nagkamali ang lolo mo, Karding. Dahil meron pa natira na matyaga kong pinaamo at kinalagaan. Napatingin ako kay Berto. Sobra ang pag-iyak nito, kasabay ang panginginig at pag-atras. Gusto niya namang umalis sa gitna ng arena, pero agad din siyang sinisipa ng mga aswang upang ibalik doon. Muli kong ibinalik ang tingin sa nakakatakot na halimaw. Ang wangis nito ay isang malaking parang aso, ngunit naaagnas na ang mga balahibo at laman. Ang amoy nito ay para bang patay na daga na talaga namang masakit sa ilong kapag nalalanghap. Malalaki ang pula nitong mga mata. Ganon din ang mahahaba at matutulis nitong mga tenga na paminsan-minsan ay tumutupi at tumutuwid. Makikita rin sa naglalaway nitong bibig ang matutulis at matatalim na mga ngipin. Ang mga kuko nito sa parehong mga kamay at paa ay nagbibigay ng nakakainis na tunog sa tuwing tatama sa sementadong sahig ng arinang yon. Nang tuluyan itong makapasok, diretso yung humarap sa kaibigan kong si Berto at saka umungol ng malakas. Bago pa yon umatake, isang malakas na sigaw ang ginawa ko. Hindi ito patas! Hindi niyo pwedeng ilaban ang kaibigan ko sa isang halimaw na hindi niya naman kapantay! Ilabas mo ako rito, Don Valdemar! Ilabas mo ako sa seldang to! Hayaan mong tulungan ko ang kaibigan ko si Berto! Ilabas niyo ako rito! Ang patakaran ay patakaran, Karding. Isang sabungero laban sa isang aswang. Ganon din naman ang nangyari kanina, hindi ba? Nasa inyo na kung mananalo kayo o matatalo. Pero alam na alam mo walang laban ang kaibigan ko sa halimaw na yan. Alam mong hindi siya mananalo at mapapatay lang siya. Lumabang ka ng patas, Don Valdemar. Ilabas mo ako rito! Ilabas mo ako! Huwag kang magmadali, Karding. Huwag kang magalala. May sarili kang laban mamaya. Kaya kung ako sa'yo, ipagdasal at suportahan mo na lamang ang kaibigan mo sa magiging laban niya ngayon. At para maging interesadong laban, ibigay niyo ang gulok na panlaban ni Berto. Inihagis ngayon ng matandang lalaki sa harap ni Berto. Ngunit nag-aalangan siyang damputin yun upang gamitin panlaban sa nakakatakot na halimaw na ngayon ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Pare, Berto, makinig ka sa akin. Pulutin mo ang sandatang yan at gamitin para mapatay ang aswang na yan. Berto, isipin mo ang mga buhay na nakasalali dito. Isipin mo ang asawa at anak mo. Nang sabihin ko yon, ay dahan-dahan ngang dinampot ni Berto ang gulok na nasa harap niya. Gamit ang dalawang kamay, hinawakan niya yon ng mahigpit.
Mababakas dito ang labis na takot dahil sa panginginig ng buong katawan at nagpapatakang luha mula sa mga mata. Karding, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pare. Hindi ko alam kung kaya ko ba ang halimaw na to. Karding, tulungan mo ako. Makinig ka sa sasabihin ko, Berto. Kapag sumugod ang aswang, huwag kang matakot na iwas-iwas o iampas ang gulok sa mga mata niya. Targetin mo yun. Sa mga mata niya? Bakit doon? Ayon sa mga natutunan ko kay Lolo, ang kahinaan ng ganitong uri ng aswang ay ang mga mata nila. Wala silang pang-amoy pero malakas ang paningin nila. Yun ang ginagamit nila upang atakihin ang kanilang biktima. Tandaan mo, isang pagkakataon lang ang meron ka, Berto. Dahil kapag naunahan ka niya, may mga buhay na mawawala. Tandaan mo yun. Pero di ko alam kung kaya ko, Karding. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong nilalang. Ngayon lang ako makakalaban sa isang halimaw. Berto, ayusin mo yung tindig mo at pag-iisip mo. Mag-focus ka. Gawin mo mga sinabi ko. Isipin mo, gagawin mo to para sa pamilya mo. Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin nang biglang umungol ng malakas ang halimaw sa harapan ni Berto. Ilang sandali pa, tumalon yun ng mataas, patungo sa kinilalagyan niya. Ako naman ay agad na napahawak sa mutyang suot-suot ko. Napapikit ako at nagbabakas sakaling magdadala ako ng swerte sa kanya kahit hindi ako ang nasa laban mismo. Isang malakas na sigaw ang narinig ko mula kay Berto. Nang idilat ko ang mga mata ko, napangiti ako dahil natamaan niya ang parehong mga mata ng halimaw. Nagwawala ang aswang at panay ang lingon sa iba't ibang direksyon. Si Berto naman ay napapaatras at bumubuelo. Bakas dito ang tuwa nang magawa ang mga sinabi ko. Karding, ano sunod kong gagawin? Mukhang nabulag ko na ang halimaw. Wala na siyang makita. Magaling, Berto. Ngayon, gamitin mo ang gulok mo para sugatan siya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Saksakin mo siya hanggang sa mamatay. Bilisan mo! Yun nga ang ginawa ni Berto dahil nagkaroon na ng lakas ng loob. Agad itong sumugod at pinagtatataga ang malaasong aswang. Maririnig sa halimaw ang sunod-sunod na pag-ungol dahil sa sakit mula sa gulok ni Berto. Nang tuluyan yung manghina, muli akong nagsalita. Putulin mo na ang ulo niya! Ngayon na! Itinaas ni Berto ang gulok at gamit ang natitirang lakas, itinama nito ang talim ng gulok sa leeg mismo ng halimaw. Ilang segundo, tumilapon ang ulo nito at tuluyang bumagsak ang wala ng buhay na katawan. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng nakakabinging katahimikan dahil sa pagkagulat ng mga aswang na naroon. Dahan-dahan akong napatingin sa may-ari ng sabungan at kitang-kita sa mukha nito ang pagkainis at galit. Karding! Karding, nagawa ko! Napatay ko ang aswang! Napatay ko ang halimaw! Alam ko naman magagawa mo yung, Berto eh. Gaya na sinabi ko sa inon, lahat ng mga aswang ay may kalakasan at kahinaan. Ngayon, sigurado na tayong ligtas na ang asawa mo at anak. Maraming salamat sa tulong mo, Karding. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Matapos kong makausap ang aking kaibigan, muli kong ibinaling ang tingin ko sa may-ari ng sabungan. Nakakuyom ang mga kamao nito na animoy handang lumusob anumang oras. Nagawa ng kaibigan ko matalo ang alaga mo, Don Valdemar. Ngayon, bilang bahagi ng sinasabi mong patakaran, pakawalan mo na siya at huwag nang guguluhin pa, maging ang pamilya niya. Tama ka. Bahagi nga ng aking patakaran yon. Pero may nakalimutan ka yata at nilabag. Nakalimutan? Nilabag? Alin sa mga patakaran mo ang hindi namin sinunod, ha? Maging patas ka at huwag kang madaya, hayop ka! Ipapaalala ko lang sa iyo ulit, Karding. Ang patakaran ko ay isang sabungero laban sa isang aswang.
Isang bagay na hindi mo sinunod. Nakaramdam ako ng kaba. Wala akong maalalang tinulungan kong talunin ni Berto ang halimaw, lalo na't nasa loob ako ng bakal na selda. Kaya naman, hindi ko maiwasan na muling magsalita at kontrahin ang pinagsasasabi nito. Hindi ba't yun naman ang nangyari? Mag-isang lumaban si Berto sa alaga mong alam naman nating lahat na mas malakas kaysa sa kanya. Doon pa lang ay alam kong hindi na patas pero pumayag kami doon. Bakit mo iniibang usapan? Hindi mo ba matanggap na natalo ka at ang alaga mong halimaw? Maaaring hindi mo siya tinulungan sa labang pisikal. Pero ginabayan mo naman siya sa aspetong isipan. Binanggit mo sa kanyang kahinaan ng aking alaga. Kaya niya ito natalo. Ang tawag sa ginawa mo ay tulong. Kaya naman para sa akin, hindi naging patas ang laban. At dahil dyan, isang parusang matatanggap ka. Panoorin mo ito, Karding! Nakita kong sumulyap at tumango ang may-ari ng sabungan sa matandang lalaki. Napatingin ako doon at kitang-kita ng mga mata namin kung paano ito magbago ng anyo. Gaya ng mga naroon, naging isa tong ganap na aswang. Naglakad ito at dahan-dahang lumapit kay Berto. Ang kaibigan ko naman ay parang naging estatwa sa pagkabigla. Hawak pa rin ito ang gulok. Pero sa pagkakataong yun, nangibabaw sa kanya ang labis na takot. Huwag mong gagalawin ang kaibigan ko! Berto! Lumaban ka! Patayin mo ang isang yan! Pagkatapos, ipasusundo ko ang mag-ina niya para patayin mo rin! Walang iya ka, Don Valdemar! Hindi ka marunong sumunod sa usapan! Magbabayad ka! Magbabayad kang demonyo ka! Biglang humaba ang kanang kamay ng matandang lalaki at hinampas nito ang gulok na hawak ni Berto. Tumalsik yun. Kaya naman, walang nagawa ang kaibigan ko kundi ang tumakbo papalayo. Ngunit bago pa siya makalayo, sumakal na sa bandang batok niya ang mga daliring may matutulis na kuko. Berto! Sa galit na nararamdaman ko, kusang gumalaw ang kanang kamay ko upang hawakan muli ang aking kwintas kung nasaan ang mutya ng tandang. Hinila ko yon, kaya naman naalis ito sa aking leeg. Itinaas ko ang gintong plumay at nagliwanag yon ng napakalakas. Lahat ng mga naroon, kabilang na si Don Valdemar, ay napatingin sa akin. Maya-maya, ang gintong plumahe ay biglang humaba at lumaki. Para itong naging espada dahil bukod sa naging sintigas ito ng bakal, naging matalim din ang mga balahibo ng plumahe. Naramdaman ko na lang ang kakaibang lakas na binibigay nito. Kaya naman, isang pagwasiwas ang ginawa ko sa selda para itong dinaanan ng matalim na gulok dahil nahiwa yon at nawasak. Isang mabilis at matuloy na takbo ang ginawa ko papunta sa matandang aswang. Hindi niya namalayan ang paglapit ko. Iwanasiwas ko sa kanyang batok ang sandatang hawak ko. Makalipas lang ang ilang segundo, nahulog ang ulo nito sa lupa. Binalaan ko na kayong mga animal kayo. Wag na wag niyong sasaktan ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Matapos sabihin yon, tuluyan na ring bumagsak ang katawan ng matanda. Agad kong nilapitan si Berto. Muntik na talaga yon. Mabuti na lang at hindi pa siya masyadong napuruan ng matandang aswang. Ayos ka lang ba, pare? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos pa. Pero pare, paano mo nagawa yun? May ganun ka pa ng kakayahan eh. Ang galing mo makipaglaban, pare. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nangyari, pare. Ngayon ko lang din nakita at nagamit ang ganitong kakayahan ng mutya. Habang nag-uusap kami, ay biglang napasigaw si Berto. Nakita niya kasi ang mga aswang na nasa paligid namin na nangingisay habang lumalaki ang mga katawan. Napaatras kami ng kaibigan ko dahil naging mas mabagsik sila at mukha lalong lumakas. Anong ginawa mo? Bakit sila nagkakaganyan?
Nakalimutan kong sabihin, may kakayahan ang tangan kong mutya na palakasin ang mga kalahi ko. Maiwan ko muna sila sa inyo dahil susunduin ko pa ang pamilya ng kaibigan mo. Hindi! Ang asawa at anak ko! Hindi sila pwedeng mamatay! Mabilis akong tumakbo at hinabol ko si Don Valdemar. Pero nagulat ako nang bigla siyang yumuko. Lumabas ang maitim at malalaking pakpak na para bang paniki sa kanyang likuran. Isang saglit pa, lumipad ito sa itaas. Susundan ko sana ito, pero bigla kong naalala na kasama ko si Berto at hindi ko siya pwedeng iwan dahil marami pa ang aswang na nasa paligid. Kardeng! Lumulusob na sila, pare! Dito ka lang sa likod ko. Akong bahala sa kanila. Itinaas ko ang gintong plumay at hinawakan ng maigpit. Bigla itong nagliwanag at naramdaman ko naman yung kakaibang kuryente na dumaloy sa braso ko. Maya-maya lang, biglang nagliyab sa kulay asul na apoy ang mga talim nito. Napangiti ako. Mukhang tama nga ang sinabi ni na lolo at tatay noon na ang apoy na ito ang tutupok sa balat ng kahit na anong aswang na madidikit dito. Sige! Magsugura kayo! Isa-isa o kahit sabay-sabay! Para mamatay na kayong mga peste kayo! Tama ang kaibigan ko, sige sumugod kayo. Nang matikman nyo ang lupit ng mutya na minana ko pa sa aking mga ninuno. Itong asul na apoy na to, para talaga to sa mga tulad niyong sumisira ng buhay ng tao. Hindi kayo makakaligtas dito. Mabilis kong iwinasiwas ang hawak kong sandata. Sa bawat ayon ng kamay ko, bumubuga ang napakalakas na asul na apoy na para bang nagngangalit na dragon. Tumama yon sa mga aswang na nasa unahan ko at wala pang isang kurap. Natupok agad sila, hindi man lang nakahuma. Ginamit ko ang pagkakataong yon para sumugod pa ng gusto dahil sa bilis na binibigay ng mutya. Halos hindi na nila makita ang galaw ko. Bawat wasiwas, bawat saksak, may aswang na nagiging abo. Sa loob lamang ng 5 minuto, ubos ang lahat ng alagad ni Don Valdemar. Pati yung mga nanonood na mga aswang sa taas. Hindi sila nakaligtas. Inabot sila ng apoy hanggang sa maging abo. Mabilis na kumalat ang asul na apoy sa buong arena. Ang mga upuan, ang mga gamit, pati ang mismong istruktura ng sabungan, unti-unti nang kinakain ng apoy. Berto, tayo na, bilisan mo. Kailangan nating iligtas ang pamilya mo bago pa mahuli ang lahat. Diyos ko, Kardeng! Ang asawa at anak ko! Baka kung anong gawin nila sa magina ko, pare! Huwag ka mawalan ng loob, pare. Ililigtas natin sila at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Tumakbo kami ng mabilis at sinalubong namin ang naglalagablab na pintuan ng sabungan. Gamit ang kapangyarihan ng plumay, hinawi ko ang apoy para makagawa ng daan. Nang makalabas na kami, ay hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Tumakbo kami hanggang sa makarating sa kalsada. Kardeng, natatakot ako! Natatakot ako dahil bakit... Sorry, ulitin ko. Kardeng, natatakot ako! Natatakot ako dahil baka nandun na ang pinuno ng mga aswang! Hindi ko kakayanin na mawala ang asawa at anak ko, pare! Paano ba tayo makakauwi kagad dito? Kung lalakarin natin, baka wala na tayong abutan! Huwag ka mag-alala. Magdasal tayong dalawa na sana'y mapakinggan tayo ng Panginoon na magatid siya ng tulong sa atin. Habang naglalakad, ay sabay pa kaming napa-sign of the cross at umusal ng tahimik na dasal. Wala pang 1 minuto, may narinig kaming ugong ng sasakyan. Paglingon ko sa likuran, nakita ko ang isang motorsiklo na paparating. Agad kong nakilala ang driver, ang kapitbahay kong si Mang Nilo. Agad ko siyang pinara, kaya napapreno siya nang wala sa oras. Mang Nilo, sakay kami. Kailangan namin makauwi kaagad. O sige, angkas na kayong dalawa. Ano ba nangyari? At bakit parang nagbabadali kayo? May aswang po kaming hinahabol. Papunta siya doon sa May aswang po kaming hinahabol.
Papunta po kasi yung aswang sa baryo natin at balak pong biktimay ng pamilya nitong si Berto. Nako, ganun ba? O sige, ako bahala. Kumapit kayo maigi. Biglang pinaharurot ni Mang Nilo ang kanyang tricycle at sa sobrang bilis nito, halos umabot lang ng 10 minuto ang biyahe pauwi sa baryo namin. Diretso ang takbo ng motor at panay ang busina nito habang papasok sa baryo. Agad na nagsilabasan ang mga tao. Samantala, nang makarating kami sa bahay ni Berto, agad kaming bumaba ng sasakyan. Mag-iingat kayo dalawa ha. Sige na Berto, iligtas mo na ang mag-ina mo. Ako na ang bahala sa backup. Sige na. Salamat sa inyo, Mang Nilo. Tumango na lang si Mang Nilo at mabilis na pinaharurot ang motor niya palayo. Kami naman ni Berto, hindi na nag-aksaya ng segundo at mabilis na pumasok sa bakuran nila. Sari-sari na ang nararamdaman ko. Galit, kaba at pagod. Pero nanaig ang tensyon nang mapansin kong sobrang tahimik ng paligid. Berto, tatagan mo ang loob mo ha? Oo pare, pero kinakabahan ako. Baka huli na tayo. Mapapatay ko talaga ang hayop na yun. Kapag kinanti niya ang pamilya ko, hayop siya. Huminahon ka muna pare. Huwag ka munang gagawa ng kahit na anong kilos. Pupunta ako sa likod ng bahay nyo at ikaw dito ka naman sa harap dumaan. Nararamdaman kong nasa loob pa sila. Ano gagawin natin? Dito ka sa harap pumasok at ako naman doon sa likod. Gagawa ko ng paraan para makapasok doon. Kailangan natin linlangin at gulatin ang aswang na yon. Sige pare. Dahan-dahan akong umikot sa likuran ng bahay ni Berto. Mula sa isang bukas na bintana, maingat akong sumilip sa loob. Halos tumigil ang puso ko nang makita ang asawa at anak ni Berto na sakal-sakal ng aswang na si Don Valdemar. Nakatayo sa gitna ng sala ang pinuno ng mga aswang. Ibang-iba ang anyo nito. Mas malaki, mas mabalahibo at mas nakakatakot ang itsura kaysa sa mga nakalaban namin kanina. Dahil doon ay mas hinigpitan ko ang hawak sa plumay. Kailangan kong maging mabilis pero maingat dahil isang maling galaw ko lang baka tuluyan niyang mabali o mapatay ang mag-ina. Sa kabilang banda, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok na si Berto sa loob ng bahay. Sa wakas, dumating ka din. Teka, nasaan ang kasama mo? Hindi ko alam kung nasan siya. Nagkahiwalay kami ng masunog at sabungan. Ano ka mo? Sinunog niyo ang sabungan ko? Walang hiya kayo! Walang iya kami. Siraulo ka ba? Ikaw tong kung ano-anong ginagawang kawalang yaan tapos kami ang mumurahin mo. Bitiwan mo ang anak at asawa ko. Eh kung ayoko. Teka lang. Nasaan ang kasama mong antingero? Sagutin mo! Huwag mo na siyang hanapin. Ako ang harapin mong hayop ka! Pagkasabi nun ni Berto, ay mabilis kong sinugod si Don Valdemar sa likod. Pero dahil nagliwanag ang plumaing bitbit ko, agad niyang napansin ang liwanag. Lumingon ito sa akin. Hayop ka! Mamatay ka na! Ah! Hindi na siya nakapalag nang sipain ko siya. Nabitiwan ito ang mag-ina nang tumalsik siya papunta sa dingding ng bahay. Babangon pa sana ito, ngunit muli ko siyang sinipa dahilan upang tumagos naman ito sa dingding at tumalsik sa labas. Berto, mag-ina mo! Ikaw nang bahala sa kanila! At ako nang bahala sa aswang na to! Sige pare, mag-iingat ka! Sinundan ko ang tumalsik na aswang. Paglabas ng bahay ni Berto, nakita kong nakatayo na yon habang hawak ang sarili nitong mutya. Tumitig ito sa akin habang nakangiti ng sarkastiko. Sa tingin mo ba, ay basta-basta mo ko mapapatay, Karding? Nakakalimutan mo yatang hindi lang ikaw ang antingero dito. Maaaring isa kang antingero, pero mas malawak ang kaalaman at kasanayan na meron ako. Sisiguraduhin ko
na hindi mo magagamit sa akin ang anting-anting mo. Sigurado ka ba, Karding? Kahit pa nasa harapan mo na ang pinakamamahal mong asawa? Nanlambot ako nang unti-unting magpalit ng anyo ang pinunong aswang. Ilang sandali pa, naging kamuka at kahugis nito ang namayapa kong asawa. Napalunok ako ng laway at muling nakaramdam ng matinding lungkot. Muli akong nangulila sa pamilyang meron ako noon. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. Nang nasa harap ko na, iniangat nito ang mga kamay upang yakapin ako. Para akong naistatwa dahil hindi ako gumagawa ng kahit na anong kilos. Alam ko nangungulila ka na sa kanya. Bakit hindi ka gumanti ng yakap, Karding? Yumakap ka! Nang magsalita ito, doon ko na muling napagtanto na maaaring gayang-gaya nito ang wangis ng asawa ko, pero hindi ang boses at pagmamahal nito. Kaya naman, marahan kong iniangat ang aking plumahing sandata at itinutok sa kanyang likod. Nakakamangha ang kakayahan ng mutyang meron ka, Don Valdemar. Gaya ng isang tikbalang, kaya mo ring manlinlang ng kahit na sino sa pamamagitan ng panggagaya ng wangis ng ibang tao. Itinaas ko ang plumay at malakas na ibinaon ko ito sa kanyang likod. Napasigaw siya ng malakas at ganun din ako dahil saka ko lang din naramdaman na bumaon na pala sa likod ko ang mahahaba nitong mga kuko. Iba rin talaga ang kapangyarihan niya dahil kahit hindi ako dapat tablan ng kahit na anong matutulis na bagay, ay nagawa niya akong sugatan. Samantala, dahil sa nangyari, pareho kaming nanghina. Natumba kaming dalawa habang magkayakap. Dahil doon ay dahan-dahan kong kinalas ang kanyang mga kamay dahil yakap pa rin niya ako. Nang magawa yun, isang malakas na sipa ang binigay ko. Tumilapon siya sa hindi kalayuan. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, isasama kita sa hukay ko, Karding! Mali ka, Don Valdemar. Mauuna ka muna sa hukay na sinasabi mo. Agad akong tumayo at muli kong iniangat ang nag-aapoy na plumahing sandata. Gamit ang natitirang lakas, buong puwersa kong inihagis sa kanya ito. Bumaon ang hawakan nito sa dibdib ni Don Valdemar. Ilang sandali pa, unti-unting natupok ng mainit na apoy ang kanyang katawan. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa siya ay namatay. Ako naman ay dahan-dahang napaluhod. Ilang segundo, sumuka ako ng maraming dugo at kasunod nun, bumagsak ang katawan ko sa lupa. Unti-unting nagdilim ang paningin ko at naramdaman ko ang pagsikip ng paghinga ko hanggang sa nahimatay ako. Samantala, pagising ko, nakita ko ang sarili ko na nasa bahay na, nakahiga sa aking katre. Masakit ang katawan. Pinilit kong bumangon upang puntahan sina Berto. Napaaray pa ako nang maramdaman ang hapdi ng aking likod kung saan bumaon ang kuko ng aswang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Berto at ang kanyang pamilya. Oh pare, mabuti naman at gising ka na. Diyos ko, pinakaba mo naman ako masyado pare. O ano pare, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Medyo masakit pa rin ang katawan ko pare pero kaya naman. Teka, ano ba yung mga bitbit nyo? Mga prutas to pare, tsaka pagkain na ibinigay ng mga kababaryo natin. Pasasalamat daw nila yan sa pagpatay mo dun sa aswang. Talaga pare? Nagbigay sila? Oo pare. Nako, pare, huwag ka na magtaka. Si Mang Nilo, bumalik kasama yung mga tao para sana tumulong. Kaso nakita na nilang nasusunog na si Valdemar eh. Nang naging abo na yung halimaw na yun, sila ang tumulong sa akin para daling ka dito sa bahay mo at gamutin. Ganun pala. Salamat Berto ha. Pakisabi din sa kanila. Salamat sa pagtulong nila sa akin. Huwag mo nang alalahanin yun. Siya nga pala, anong balak mo ngayon pare?
Patay na ang antingerong aswang. Sandali ako napaisip. Napalingon din ako sa larawan ng asawa at anak ko na nasa altar. Nakuha ko na ang hustisyang kailangan nila. Napangiti ako. Ano pa nga ba pare? Ipagpapatuloy ko ang pagbabantay at pagtatanggol sa baryo. Hindi kasi natatapos ang kasamaan pare. Ipagpapatuloy ko ang aking nasimulan bilang isang antingerong manunugis ng aswang. Yun! Tama yan pare. Pero pare, may gusto ko sabihin sa iyo eh. Hindi ka na mag-iisa sa pakikipaglaban sa mga yun pare. Sasama ako. Magbabantay din ako pare. Bilang alalay ng manunugis na antingero. Sigurado ka ba dyan paring Berto? Mahirap ang buhay na pinapasok mo. Nakita mo naman ang tindi ng mga naging kalaban natin. Pare, buong loob ko pare. Muntik na nilang kunin ang asawa at anak ko. Hindi ko hahayaang maulit yun nang wala man lang akong laban. Sasama ako sa'yo pare. Tutulungan kita hanggang sa huli. Mula sa araw na yon, tinupad ni Berto ang pangako niya. Nag-iba na ang takbo ng buhay namin. Hindi na lang kami mga ordinaryong sabongero ng baryo. Kapag sumasapit ang dilim, magkasama kaming umiikot sa mga liblib na kalsada at madidilim na eskinita. Naging opisyal na tagabantay kami ng lugar namin. May mga mangilan-ngilan na naliligaw na aswang na nagtatangkang manggulo paminsan-minsan. Pero bago pa sila makapanakit ng mga inosenteng tao, tinatapos na kagad namin sila. Mabilis na natuto si Berto sa pakikipaglaban at unti-unti na rin niyang nawaglit ang takot niya. Pero hindi lang sa gabi ang trabaho namin. Naging takbuhan din kami ng mga tao kapag araw dahil sa kapangyarihan ng plumay at mga orasyong naiwan ng lolo ko. Naging manggagamot na rin kami. Ginagamot namin ang mga kapitbahay naming bigla na lamang nagkakasakit ng walang paliwanag dahil kinulam o kaya naman ay binarang. Si Berto ang tagahanda ng mga halamang gamot at taga-alalay ko. Pati ang mga taong nasasapian ng masasamang espiritu. Mabilis naming napapalayas ang sanhi gamit ang dasal at liwanag ng mutya. Ngayon, payapa at ligtas na ang baryo namin. Wala nang natatakot lumabas kahit gabi habang nakaupo ako sa balkonay at pinapanood si Berto na nag-aayos ng mga inipon naming halamang gamot sa lamesa. Nakaramdam ako ng matinding kapayapaan sa puso ko. Wala man ang pamilya ko. Binigyan naman ako ng Panginoon ng bagong misyon at katuwang sa buhay. Hanggat nandito kaming dalawa ni Berto, nakakasiguro kong walang kahit na anong masamang nilalang ang maghahasik ng gulo sa lugar namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may natutunan po kayong aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Natapos po ang isa na namang magandang kwento sa araw na to. Grabe po yung pinagdaanan ng dalawang magkaibigan. No? Talagang hanggang dulo, nagtulungan sila para labanan yung mga aswang dun sa sabungan. Kayo ba mga idol? Meron din ba kayong kaibigan na talagang masasabi na tapat sa inyo at sinasamahan kayo sa hirap at ginhawa? Comment nyo nga po mga idol at pipili po ako ng magagandang comment at isa-shoutout ko po sa next video natin. Okay, mag-shoutout na po tayo. Sabi po ni Precious, Precious Iris Shalso, Sir Blair, instead na iiyak ako, natawa ako sa ekspresyon sa mukha nyo. Galing nyo talaga, Sir Blair. Bakit ka naman natawa, Precious? Oo. Sabi naman ni Christopher, maraming salamat Sir Blair sa araw-araw na upload. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Christopher. Sabi naman ni Aleli Morales, magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Magandang araw din po sa inyo, Ma'am Aleli. Salamat po sa pakikinig. Sabi naman ni Ninya Narisma, bravo, bravo! Ang galing niyo po, pagpalain po kayo lagi. Ganun din po sa inyo, Ma'am Ninya. Maraming salamat po
Nina Narisma. Sabi naman po ni Marilu Credo, mapagpalang araw po Sir Blair, always nakikinig at nag-aabang sa mga magaganda niyong uploads na stories ng aswangs. Salamat po palagi. Shoutout po kay Ma'am Marilu Credo, salamat po sa inyong pakikinig. Sabi naman ni Erlinda Tolenada, good morning Apong Isaak. Napakagaling niyo pong umarte. Salamat po ma'am. Sabi naman ni Ma'am Erna Ronyo, wow, galing. Wow, ang galing. Makinig ni Idol, good job po at ang ganda pakinggan ng kwentong ito. Thanks for upload today. Yan. Sabi naman ni Bernardita de la Cruz, salamat po Idol Blair sa bagong upload ninyong kwentong aswang. Yan. Salamat din po sa inyo. Sabi naman ni Marisa Kalika. Yan. Shoutout po sa inyo. Jasmine Vicente, good morning po, listening from Saudi Arabia. So yon mga idol, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa akin pong mga kwento. Muli, ako po ang inyong Kuya Blair na nagsasabi at mag-iiwan ng isang kasabihan. Ang kaibigang tapat parang ilaw sa dilim ng landas. Hindi ka iiwan kahit pa ang mundo ay maging salat. Saludo po ko sa mga mabubuting kaibigan na handang dumamay hanggang sa dulo. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal.